Jared McCain, viral ang impossible shot na ito. At Mitch Johnson, hindi nakatiis para harapin si Tony Brothers sa mga maling nagawa sa laro. Matapos ang isang nakakadismayang performance sa Game 4, kung saan nagtala sila ng kanilang pinakamababang puntos mula pa noong 2021, matagumpay na nakabawi ang Oklahoma City Thunder sa pamamagitan ng isang dominanteng panalo laban sa San Antonio Spurs sa Game 5 ng Western Conference Finals ngayong araw. Ang panalong ito ay naglapit sa OKC ng isang hakbang sa NBA Finals kung saan posibleng makaharap nila ang New York Knicks habang tinatangka nilang makamit ang ikalawang sunod nilang kampyonato sa NBA. Sa kabilang banda, napasadsad naman sa alanganin ang sitwasyon ng Spurs. Matapos maitay ang series sa nakaraang laro, muli silang nahirapang pigilan ang mabilis at organisadong sistema ng Thunder. Dahil dito, kailangan na nilang manalo sa susunod na dalawang laro upang mapanatiling buhay ang kanilang season at maiwasan ang pagkakatanggal sa playoffs. Ipinakita ng OKC ang kanilang tunay na pagkakakilanlan bilang isa sa pinakamapanganib na team sa liga. Mula sa simula ng laro hanggang sa huling buzzer, malinaw ang kanilang layunin na burahin ang masamang alaala ng kanilang Game 4 performance. Ginamit nila ang kanilang paboritong estilo ng basketball, mabilis na opensa, mahusay na ball movement, matitinding shots mula sa 3-point area, at agresibong pag-atake sa free throw line. Bukod dito, naging susi rin ang kanilang depensa na paulit-ulit na nagpahirap kay Victor Wembanyama at pumilit sa San Antonio na gumawa ng maraming pagkakamali. Isa sa pinakamalaking dahilan ng tagumpay ng Thunder ay ang pagbabalik sa dating anyo ni Shai Gilgeous-Alexander. Matapos ang isang mahina at hindi karakteristikong performance sa Game 4, bumangon siya ngayon na parang isang tunay na MVP. Pinangunahan niya ang lahat ng scorers matapos magtala ng 32 points, 9 assists at 2 steals. Mula sa unang quarter pa lamang ay agresibo na siyang umatake sa depensa ng Spurs at madalas siyang nakakakuha ng foul habang papasok sa basket. Napakahalaga rin ng kanyang performance sa free throw line. Sa kabuuan, naipasok niya ang 16 sa kanyang 17 free throw attempts. Bagay na lalo pang nagpalawak sa lead ng Thunder tuwing sinusubukan ng Spurs na lumapit sa score. Maraming fans ng Spurs ang nadismaya dahil tila hindi nila mapigilan si SGA sa pagkuha ng fouls at puntos mula sa charity stripe. Sa panig naman ng Spurs, muling ipinakita ni Wembanyama kung bakit siya itinuturing na isa sa pinakamaliwanag na batang star sa NBA. Bagamat nahirapan siya sa kanyang shooting mula sa field, nakapag-ambag pa rin siya ng 20 points, 6 rebounds, 3 blocks at 2 steals. Perpekto rin siya sa free throw line matapos maipasok ang lahat ng kanyang 12 attempts. Gayunpaman, naging malinaw na pinaghandaan ng OKC ang kanilang depensa laban sa kanya. Hindi nila siya binigyan ng madaling attempts sa loob ng paint at madalas siyang doblehin tuwing makakatanggap ng bola. Dahil dito, 4 lamang sa kanyang 15 field goal attempts ang pumasok. Habang tumatagal ang laro, kitang-kita ang frustration ni Wembanyama dahil sa hirap niyang makahanap ng rhythm sa opensa. Nang umabot sa 120-106 ang kalamangan ng Oklahoma City, may mahigit 2 minuto na lamang ang natitira sa laro. Napilitan na ang San Antonio na tanggapin ang pagkatalo. Pinaupunan nila si Wembanyama sa bench bilang paghahanda para sa susunod na laban. Sa puntong iyon, kontrolado na ng Thunder ang laro at halos wala ng pag-asang makahabol pa ang Spurs. Ang serye ay lilipat ngayon sa San Antonio para sa Game 6, kung saan inaasahang magiging napakaingay ng home crowd habang sinusubukan ng Spurs na iligtas ang kanilang season. Matatandaang sa Game 4 sa San Antonio ay matagumpay na nadomina ng Spurs ang OKC sa pamamagitan ng isang matinding panalo. Sa simula ng laban, tila dala pa rin ng San Antonio ang momentum mula sa kanilang nakaraang panalo. Agad silang nakakuha ng 11-6 lead na naging dahilan upang humingi ng maagang timeout ang Thunder. Mabilis ang naging galaw ng Spurs sa opensa at agresibo rin sila sa depensa, ngunit hindi nagtagal ay nakahanap din ng sagot ang Oklahoma City. Unti-unti nilang hinigpitan ang depensa at nagsimulang makapasok ang kanilang mga attempts mula sa labas. Pagtatapos ng unang quarter, hawak na nila ang manipis na kalamangan. Mula roon ay naging palitan ng momentum ang laban. Sa tuwing makakalayo ang OKC, agad namang sasagot ang Spurs sa pamamagitan ng mabilis na scoring run. Isa sa pinakamahalagang sandali ng laro ay nang magawa ng Spurs ang 9-0 run upang mabawasan ang kanilang deficit sa 45-44. Ngunit sa halip na mataranta, kalmadong tumugon ang Oklahoma City.
Nagtapos ang first half sa isang napakalakas na 24-14 run ng Thunder na nagbigay sa kanila ng 11 kalamangan pagsapit ng halftime. Mula noon ay hindi na nila binitawan pa ang kontrol sa laban. Sa third quarter ay lalo pang lumaki ang kanilang agwat hanggang umabot ito sa 20 points. Bagamat ilang beses pang nagtangkang humabol ang Spurs, palaging may sagot ang Thunder. Tuwing makakalapit ang San Antonio, agad namang may malaking shots o defensive stop ang Thunder upang mapanatili ang kanilang momentum. Isa ring malaking hamon para sa kanila ang pagkawala ng ilan nilang importanteng players. Hindi pa rin nakalaro si Jalen Williams dahil sa kanyang hamstring injury na lumala noong Game 2. Ito na ang ikatlong sunod niyang hindi paglalaro. Samantala, hindi rin nakapaglaro si Ajay Mitchell dahil sa calf strain. Sa kabila ng mga injuries na ito, ipinakita nila ang lalim ng kanilang roster. Maraming players ang handang pumalit at magbigay ng kontribusyon anumang oras. Sa Game 4, si Cason Wallace ang nagsimulang kapalit ngunit nahirapan ang opensa ng Thunder. Sa Game 5 naman ay binigyan ng pagkakataon si Jared McCain na magsimula at naging napakahalaga ng kanyang kontribusyon. Sa unang playoff start ng kanyang career, nagtala siya ng 20 points at naging ikatlong leading scorer ng Oklahoma City. Malaki rin ang naging ambag ni Alex Caruso mula sa bench. Muling ipinakita ng veteranong guard ang kanyang kahalagahan sa playoffs matapos magtala ng 22 points, 6 assists at 3 steals. Napakahalaga rin ng kanyang shooting mula sa 3-point line kung saan naipasok niya ang 4 sa kanyang 8 attempts. Bilang team, napakalaki ng ipinagbago ng opensa ng OKC kumpara sa kanilang nakaraang laro. Nakapagtala sila ng 48% shooting mula sa field at 44% mula sa 3-point area matapos maipasok ang 14 sa kanilang 32 attempts. Bukod dito, agresibo rin silang umatake sa ring, kaya nakakuha sila ng 38 free throws at naipasok ang 33 rito. Ipinakita rin nila ang kanilang lalim bilang team dahil 5 players nila ang nagtapos na may double-digit scoring. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakahirap nilang talunin. Kahit may kulang na pangunahing players, may iba pa ring handang umangat at magbigay ng malaking kontribusyon. Sa panig ng Spurs, nagpakitang gilas sina Stephen Castle at Julian Champagny ang ilan sa mga nagbigay ng pag-asa para sa kanilang team, ngunit hindi ito naging sapat upang mapigilan ang OKC. Nahirapan ang San Antonio sa shooting at turnovers na sinamantala ng Thunder para makuha ang kontrol ng laro. Matapos ang pabago-bagong serye mula Game 1, nasa alanganin na ngayon ang Spurs at kailangang manalo sa Game 6 upang manatiling buhay ang kanilang playoff hopes. Samantala, isang panalo na lamang ang kailangan ng Thunder upang makabalik sa pinakamalaking entablado ng basketball at ipagpatuloy ang kanilang pangarap na muling maging kampyon ng NBA. At sa laro na ito, nag-viral ang circus shot ni Jared McCain. Tough, thick, and physical. McCain and his arm. Oh!